Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At yun ay walang iba, ang Panginoong Jesucristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Pumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, tukso o takot. Madaling maaaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Jesucristo. Kaya mga kapatid, sa ating morning devotion, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kandungan, ang ating lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Magandang umaga po mga kapatid ko kay Kristo. No? Sa pagpasok natin sa banal na linggo o ang Holy Week, inanyayahan tayong huminto sandali sa ating abalang buhay at ituon ang ating puso at isipan sa dakilang pag-ibig ng Diyos na ipinahayag sa pamagitan ni Jesucristo. Ito ay panahon ng pagninilay, pagsisisi at pagbabalik loob. Isang sagradong pagkakataon upang muling sariwain ang Kanyang sakripisyo at ang kahulugan nito sa ating mga buhay. Sa linggong ito mga kapatid, ating ginugunita ang Kanyang pagpasok sa Jerusalem, ang Kanyang paghihirap, pagpapasakit at kamatayan sa krus. Mga pangyayaring nagpapakita na sukdulang pag-ibig na handang mag-alay ng sarili para sa kaligtasan ng lahat. Ngunit hindi dito nagtapos ang kwento mga kapatid, sapagkat ang krus ay patungo sa muling pagkabuhay. Isang tagumpay ng buhay laban sa kamatayan, ng pag-asa laban sa kawalan. Naway maging makabuluhan ang bawat araw ng ating paglalakbay sa Holy Week na ito. Hinihikayat tayong suriin ang ating sarili, patawarin ang kapwa, at palalimin ang ating relasyon sa Diyos. Ito rin ay panahon
upang alalahanin na sa bawat pagsubok at paghihirap, may pag-asa at bagong simula na naghihintay sa atin. Sa ating pagninilay, dali natin ang puso ng pagpapakumbaba at pasasalamat. Naway ang linggong ito ay hindi lamang maging tradisyon, kundi isang tunay na karanasan ng pagbabago at panibagong buhay sa piling ng Diyos. Isang mapagpalang Holy Week po sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga, mga kapatid, ay matatagpuan sa Juan, Kabanata 11, talatang 28. Ito po ang sinasabi. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Samahan ninyo ako sa panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo ngayon ng may buong pagpapakumbaba at pusong handang makinig sa iyong banal na salita. Sa aming pagbubukas ng pagninilay sa Juan 19:28, naway ihanda mo ang aming mga isip, damdamin, at espiritu upang maunawaan namin ang lalim ng iyong mensahe. Panginoon, sa mga huling sandali ni Jesus sa krus, kanyang binigkas ang mga salitang, ako'y nauuhaw. Sa simpleng pahayag na ito, aming nakikita ang tunay na kanyang pagiging tao, ang kanyang pagdurusa, pagkapagod, at matinding sakripisyo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa kanyang pagkauhaw, O Diyos, ipinakita niya ang ganap na pakikiisa sa aming kahinaan bilang tao. Ama naming Diyos, turuan mo po kami na sa bawat pagkakataon ng aming buhay, makilala namin ang aming sariling pagkauhaw, hindi lamang sa pisikal na pangangailangan, kundi higit sa lahat, ang pagkauhaw ng aming mga puso sa iyong presensya, pag-ibig at kapatawaran. Naway hindi namin hanapin ang kasiyahan sa mga bagay na pansamantala lamang, kundi sa iyo na siyang bukal ng buhay at katotohanan. Panginoong Hesus, sa iyong pagdurusa, ipinakita mo ang sukdulang pagmamahal para sa amin. Naway ang iyong halimbawa ay magturo sa amin na tanggapin ang mga pagsubok na may pananampalataya at pamanatiling matatag kahit sa gitna ng sakit, kakulangan at pagod ng buhay. Banal na Espiritu, samahan mo po kami sa aming pagninilay. Buksan mo ang aming puso upang maunawaan namin ang kahulugan ng sakripisyo ni Jesus at bigyan mo kami ng kapayapaan at lakas upang maisabuhay ang aming mga natutunan. Alisin mo ang anumang pagdududa, pagod o distraction na maaaring makahadlang sa aming pakikinig sa iyong mga salita. Panginoon, naway ang pagninilay na ito ay hindi lamang manatili sa aming isipan, kundi magbunga ng pagbabago sa aming buhay. Isang pusong mas mapagmahal, mas mapagpatawad, at mas matapat sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya,
Nauuhaw ako. Nauuhaw ako. Ang talatang ito ay bahagi ng pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng kaligtasan. Ang pagkapako ni Jesus sa krus sa gitna ng matinding sakit, pagod, at paghihirap. Binigkas ni Jesus ang mga salitang, "Ako'y nauuhaw." Hindi lamang bilang isang pisikal na pangangailangan, kundi bilang katuparan ng banal na plano ng Diyos. Una, ipinapakita ng talatang ito ang tunay na pagkatao ni Jesus. Siya ay hindi lamang Diyos na nagkatawang tao, kundi tunay na tao na nakaranas ng gutom, pagod, at matinding uhaw. Sa kanyang kalagayan sa krus, mga kapatid, ang kanyang katawan ay dumaranas ng matinding dehydration, sugat, at panghihina. Ang salitang "ako'y nauuhaw" ay patunay na ang kanyang sakripisyo ay hindi simboliko lamang, kundi totoong pagdurusa para sa kanyang sangkatauhan. Ngunit higit pa sa pisikal na nauuhaw, may mas malalim na kahulugan ang kanyang sinabi. Ito rin ay nagpapakita ng espiritual na katuparan ng kasulatan. Sinasabi sa Juan, Kabanata 11, talatang 28, na alam ni Jesus na ang lahat ay nagganap na. Ibig sabihin, bawat hula, bawat pahayag ng mga propeta, at bawat plano ng kaligtasan ay unti-unting natutupad sa kanyang harapan. Kahit ang simpleng uhaw, mga kapatid, hindi niya ay bahagi ng dakilang plano ng Diyos. No? Ang "ako'y nauuhaw" ay maaaring ring maunawaan bilang simbolo ng pagkauhaw ng Diyos sa tao. Si Jesus sa krus ay tila nagsasabi hindi lamang ng pisikal na uhaw, kundi ng kanyang pagnanais na ang sangkatauhan ay lumapit sa Diyos. Siya ang bukal ng buhay, ngunit siya mismo ay dumaranas ng uhaw upang tayo ay magkaroon ng walang hanggang buhay. Isang misteryo ng pag-ibig ang siyang nagbibigay ng tubig ng buhay ay siya ring nakaranas ng uhaw. Sa ating panahon ngayon, mga kapatid ko kay Kristo, ang talatang ito ay patuloy na nagsasalita sa atin. Marami rin sa atin ang nauuhaw. Hindi sa tubig, kundi sa pagmamahal, sa kapayapaan, sa katarungan, at tunay na kahulugan ng buhay. Ang mundo ay nag-aalok ng maraming pansamantalang lunas. Ngunit ang tunay na pagkapuno ay matatagpuan lamang kay Hesukristo. Sa kanyang pag-amin ng uhaw, tinuturo niya sa atin na hindi kasalanan ang amining tayo ay mahina, mga kapatid. Hindi mali ang umiiyak, mapagod, o mga ilangan. Sa halip, ito ay paalala na tayo ay mga nilalang na nangangailangan ng Diyos sa bawat sandali. Ang Juan Kabanata 11, talatang 28, ay paanyaya rin sa atin na tanungin ang ating mga sarili. Ano ang tunay kong kinauhawan sa buhay, mga kapatid? Ano ang iyong tunay na kinauuhawan sa buhay? Saan ikaw humahanap ng kasiyahan at kapayapaan?
Napupuno ka ba ng mga bagay na pansamantala o ng presensya ng Diyos? Sa huli mga kapatid, ang ako'y nauuhaw. Ni Jesus ay nauuwi sa mas malaking katotohanan. Siya ay nagdusa upang tayo ay mapuno. Siya ay naghirap upang tayo ay magkaroon ng buhay. Ang kanyang uhaw ay naging daan upang tayo ay uminom ng tubig ng buhay na walang hanggan. Kaya sa ating pagninilay, naway tanggapin natin ang paanyaya ni Jesus na lumapit sa Kanya. Hindi lamang sa oras ng kasiyahan, kundi lalo na sa oras ng ating pagkauhaw sa buhay. Ang Juan, Kabanata 19, talatang 30, pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyoko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang Juan ay isa sa pinakamakapangyarihang pahayag sa buong Biblia. Sa simpleng sagilita, naganap na. Ipinahayag ni Jesus ang katapusan ng kanyang misyon sa lupa at ang ganap na katuparan ng plano ng kaligtasan ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa unang tingin mga kapatid, ang talatang ito ay tila isang pahayag ng pagtatapos, ang wakas ng buhay ni Jesus sa krus. Ngunit sa mas malalim na pag-unawa, ito ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi isang sigaw ng tagumpay. Ang ganap na ay hindi pag-urong, kundi deklarasyon ng isang misyon na ganap na natupad na. Sa krus, si Jesus ay hindi basta namatay. Siya ay kusang nag-alay ng kanyang buhay. Lahat ng kanyang dinanas, ang pagdurusa, pangungutya, pagkatpako at sakit ay hindi aksidente, kundi bahagi ng banal na plano ng Diyos upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Ang bawat patak ng kanyang dugo, bawat hininga, bawat sandali ng sakit ay may layunin. Ang pagbubukas ng daan patungo sa kaligtasan. Ang naganap na ay nangangahulugang natupad ang mga hula tungkol sa Mesiyas. Nabigyang katuparan ang kalooban ng Ama. Napagtagumpayan ang kasalanan at kamatayan sa pamagitan ng sakripisyo ni Jesus. Nabuksan ang daan ng pakikipagkasundo ng tao sa Diyos. Sa sandaling iyon, mga kapatid, ipinapakita ni Jesus na wala ng kulang sa kanyang ginawa. Hindi siya huminto dahil siya ay pinilit, kundi dahil ang misyon ay ganap ng natapos. Ito ay larawan ng ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Isang pagsunod hanggang kamatayan. Ngunit ang naganap na ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito rin ay may malaking kahulugan sa ating kasalukuyang buhay. Ipinapaalala nito na ang kaligtasan ay hindi natin kayang kitain o paghirapan, kundi ito ay ganap ng ibinigay ni Jesus. Ang krus ay sapat, ang sakripisyo ay buo, ang biyaya ay tapos na at handa ng tanggapin.
Maraming tao ngayon, mga kapatid, na patuloy na nabubuhay na parang may kailangan pang dagdagan sa ginawa ni Jesus. Parang kailangan pang maging sapat sa sariling gawa. Ngunit ang Juan, Kabanata 11, talatang 30 ay malinaw. Ang kaligtasan ay natapos na sa krus. Ang natitira na lamang ay ang ating pagtanggap at pananampalataya. Sa kabilang banda, ang naganap na ay hamon din sa atin, mga kapatid. Kung ang misyon ni Jesus ay natapos ng may katapatan, tayo rin ay tinatawag na tapusin ang ating sariling misyon. Ang mamuhay sa katotohanan, magmahal, magpatawad, at magpatuloy sa pananampalataya kahit sa gitna ng pagsubok. Ang pagyuko ni Jesus sa kanyang ulo at pagbitaw ng huling hininga ay hindi larawan ng kawalan ng lakas, kundi ng ganap na kapangyarihan at kapayapaan. Siya ay kusang nag-alay ng kanyang sarili. Wala nang natira dahil ibinigay niya ang lahat. Sa huli, mga kapatid, ang Juan, Kabanata 11, talatang 30, ay paalala na ang krus ay hindi katapusan ng pag-asa, kundi simula ng bagong buhay para sa lahat ng mananampalataya. Ang naganap na ay pinto patungo sa kaligtasan, kapatawaran at walang hanggang buhay. Kaya sa ating pagninilay, mga kapatid, dalhin natin sa puso ang katotohanan ito. Sa krus, hindi tayo iniwan ng Diyos, kundi tinapos niya ang lahat ng kailangang gawin para tayo ay iligtas. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa iyong dakilang sakripisyo sa krus. Sa iyong mga salita, naganap na. Aming natutunan na ang iyong misyon ng kaligtasan ay ganap nang natapos para sa aming kapakanan. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa iyong pag-aalay ng buhay, kami ay nagkaroon ng pag-asa, kapatawaran, at bagong buhay. Wala na po kaming kailangang idagdag sa iyong ginawa, sapagkat ang iyong biyaya ay ganap at sapat. Panginoon, turuan mo po kaming mamuhay na may pasasalamat at pananampalataya sa natapos mong gawain sa krus. Alisin mo po ang aming mga pag-aalinlangan at ang pag-asa sa sarili naming kakayahan. At ituro mo sa amin na umasa lamang sa iyong biyaya. Tulungan mo po kaming isabuhay ang kahulugan ng naganap na sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, na mamuhay ng may kapatawaran, pagmamahal, at katapatan sa iyo. Nawa ang aming buhay ay maging patutuo ng iyong dakilang pag-ibig at tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Salamat po, Panginoong Hesus, sa iyong krus na nagbukas ng daan ng kaligtasan para sa aming lahat. Naway manatili sa aming puso ang kapayapaang nagmumula sa iyong natapos na gawain. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.